Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas isang binata na nagngangalang Shuqing na ang pagiging malapit sa kanya ng tao ay maaaring magdulot ng kasawian. Nagsimula ang malungkot na kwento ni Shuqing nang mamatay ang kanyang ina pagkatapos niyang ipanganak. Noong siya ay 8 taong gulang pa lamang ay nagkasakit din ng malubha ang kanyang ama at iniwan siya. Ang kanyang kapatid na may sakit lang ang nariyan. Isang gabi habang naglalakad si Shuqing sa madilim na mga kalye habang pauwi. Ang kapalaran ay may isang sorpresa na naghihintay sa kanya. Biglang isang magnanakaw ang tumatakbo at hinahabol ng isang babae. Nang walang pagdadalawang isip, nagpa siya si Shuqing na habulin ang kriminal at determinadong mahuli siya. Ngunit sa isang hindi sinasadyang pangyayari natamaan niya ang babae, dahilan para mawalan ito ng malay. Iniisip niya na ibinigay na sa kanya ng mundo ang pagiging malas sa buhay. Gayunpaman hindi sumuko si Shuqing at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis sa magnanakaw. Habang nagmamadaling tumawid sa paliko-liko at pagliko ng mga kalye, ang kapalaran ay may isa pang sorpresa para sa kanya. Ang isang matandang lalaki na napapalibutan ng isang misteryo ay nakaupo doon. Taimtim na sinusunog ang ilang mga lumang papel. Tinitigan sa mata ng matanda si Shuqing at sinenyasan niya na lumapit. Sa kanilang pag-uusap ang matanda ay nagsiwalat ng isang nakagigimbal na katotohanan na si Shuqing ay talagang ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Isang katotohanang matagal nang hindi alam. Bukod pa rito, ang matandang lalaki ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kapangyarihan na nais niyang ipasa kay Shuqing. Sa isang kamangha-manghang mahika, ang matanda ay nagbigay kay Shuqing ng isang espesyal na regalo. Ang Golden Eyes. Ang regalong ito ay gagamitin niya lamang sa kabutihan. Binalaan ng matanda si Shuqing na ang paggamit nito sa masasamang bagay ay haantong sa gulo. Na nalulula sa hindi kapani-paniwalang pagbabagong ito, si Shuqing ay nawalan ng malay at bumagsak siya sa lupa. Kinaumagahan nagising siya na nalilito sa gitna ng isang abalang kalye. Samantalang sa ibang lugar si Liu na isang palakaibigan at medyo overweight na lalaki na ang tanging taong pinagkatiwalaan ni Shuqing. Ang lola ni Liu ay nagmamay-ari ng isang charming na tindahan ng libro, kung saan madalas tumulong si Shuqing. Sa sumunod na eksena, isang auction ang nagaganap na pinamamahalaan ng isang auctioneer na nagtatampok ng mahalagang dragon stamp mula sa Chun Dynasty. Ngunit bago isiwalat ang presyo ng selyo, matalinong pinalitan ito ng isang babae na nagngangalang Liu Yu ng isang pekeng selyo. Ipinahiwatig niya ang tunay na selyo sa loob ng isang libro at tahimik na inilagay ito sa ilalim ng mesa na nagpaplanong babalikan ito mamaya. Gayunpaman, ng isang hindi kilalang tagapaglinis, napagkamalan na basura ang libro at itinapon ito. Sa kabutihang palad ang libro ay napunta sa bookstore ng lola ni Liu na nagkataong binili ni Shuqing. Nang makauwi si Shuqing sa bahay ay nagkaroon siya ng simpleng pagkain kasama ang kanyang mapagmahal na hipag. Ginawaan niya ng dumpling si Shuqing ng may pagmamahal. Ngunit napansin ni Shuqing ang kalungkutan sa mukha nito, tanda ng kanilang mahirap na sitwasyon sa pananalapi. Ibinahagi niya na siya ang umaasikaso sa lahat ng kanilang mga gastusin, tulad ng pag-upa, ang mga bayarin sa paaralan, at ang lumalaking mga bayarin sa hospital ng kapatid ni Shuqing. Si Shuqing ay naantig sa kanyang sakripisyo, kaya nagpasya siya na kailangan niyang maghanap ng part-time na trabaho para tumulong. Ngunit sinabihan si Shuqing na mag-focus lang sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid kinuha ni Shuqing ang librong binili niya mula sa charming bookstore. Nagulat siya nang nakagawa siya ng isang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Nagkaroon siya ng espesyal na superpowers na makita ang isang bagay na nakapaloob sa libro. Habang namamangha siya sa bagong nalamang kakayahan ay nasa kanya din ang tunay na dragon stamp na nakatago sa loob ng aklat na hindi niya alam ang tunay na halaga nito. Hindi nagtagal pagkatapos malaman niya ang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Si Shuqing ay pumunta upang makita ang kanyang kaibigan na si Liu. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Liu sa isang mayamang collector na nagngangalang Tong Guobin na may malalim na pagmamahal sa mga lumang bagay lalo na sa mga selyo. Nang makita ni Guobin ang dragon stamp na mayroon si Shuqing, saka siya nag-isip saglit. Napagtanto niya na siya ay nalinlang sa nakaraang auction kung saan nagbayad siya ng napakalaking 800,000 yuan para sa isang pekeng selyo. Upang matiyak na ito ay tunay, si Guobin ay tumawag ng isang eksperto upang maingat na suriin ang selyo. Ikinagulat ng lahat ang selyo ay isang tunay na kayamanan, kaya tinanong ni Guobin kung magkano ang gusto ni Shuqing at Liu para dito, at mapagpakumbaba nilang iminungkahi ang 400,000 yuan. Ibinigay sa kanila ang malaking halaga ng pera at hindi pa rin sila makapaniwala. Kumbinsido si Guobin na si Shuqing ay isang swerte, kaya inanyayahan siya na sumali sa isang paligsahan sa pagsusugal sa bato sa Yemen sa susunod na linggo.
Ngunit nahihirapan si Shu Qing na magpasya. Sa hospital ang kanyang hipag ay nakikiusap sa mga medikal na kawani para sa karagdagang oras upang makalikom ng pera para sa paggamot ng kanyang may sakit na kapatid. Na nakalulungkot hindi natinag ang doktor. Dumating si Shu Qing at inilagay ang pera sa misa ng doktor at nagtanong kung ito ay sapat na para sa operasyon ng kanyang kapatid. Nakalulungkot sinabi sa kanya ng doktor na kailangan niya ng 1,000,000 yuan para sa operasyon. Pakiramdam na desperado, naalala niya ang imbitasyon ni Go Bin at hinanap ang mayamang collector sa pag-asang makuha ang pera na kailangan niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa Yemen kung saan sila ay sinalubong ng sikat na stone artist na si Shi Chang. Matapos masiyahan sa isang magarbong tea ceremony, pumunta si Shu Qing sa banyo. Paglabas niya sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya ang parehong babae na hindi niya sinasadyang natamaan kanina. Mabilis siyang nagsimulang humingi ng tawad at kinumbinsi siya na sumama sa kanyang hotel room. Nagpakilala ang babae bilang si Yinzo, ngunit hindi siya naintindihan ni Shu Qing. At naisip niya na gusto niya ng isang romantikong date. Dahil dito pabiro siyang tinukso nito na nauwi sa isang friendly pillow fight sa pagitan nila. Kinabukasan silang apat ay nagtungo sa Stone Market, habang papunta doon si Shi Chang ay ibinahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng mga bato at kung paano suriin ang mga ito. Ayon sa payo ni Shi Chang na ang paghahanap ng mahalagang jade na nakatago sa loob ng isang bato ay maaaring magdala ng kayamanan. Dahil ang mga jeweler ay handang magbigay ng malaking halaga. Dahil dito ginamit ni Shu Qing ang kanyang kakayahan upang mahanap ang mga bato na may lamang jade. Pagkatapos pumunta sila sa isang shop na pagmamay-ari ni Sheng Jun. Doon pumili sila ng mga bato na may lamang pulang jade sa loob. Ngunit nang makita ito ni Sheng Jun ay matapang niyang kinuha ang bato at sinabing hindi ito ibinebenta. Si Shi Chang ay nagalit na humantong sa isang nakakagulat na panukala na nagsasabing hinamon sila ni Sheng Jun sa isang laban sa pagsusugal upang magkaayos. Ang argumentong ito at hamon ay nagtaka si Shu Qing at nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan at sumang-ayon sa laban. Habang sila ay papaalis, isang grupo ng nananakot na mga gangster na may mga armas ay humarap sa kanila. Sa isang mabilis na desisyon si Shu Qing at Yinzo ay tumakbo na magkasama. Habang sina Go Bin at Shi Chang tumakas sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad, si Yinzo ay hindi makatakbo ng kasing bilis at nahuli ng isa sa mga gangster. Habang papalapit ang panganib, pumasok si Shu Qing at nilabanan ang umaatake na iniligtas si Yinzo. Ngunit nasaktan ang kanyang kamay sa pangyayari. Pabalik sa kanilang hotel, tanong ni Go Bin kay Shi Chang, bakit parang ayaw na ayaw ni Sheng Jun sa kanila. Ipinaliwanag ni Shi Chang na dati silang magkakaibigan sa kolehiyo, ngunit naging mahigpit na magkaribal sa negosyo. Dahil dito pinaghinalaan ni Go Bin ang pagkakasangkot ni Sheng Jun sa gangster incident. Habang si Yinzo naman ay nag-aalaga sa kamay ni Shu Qing at mas lalong lumakas ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, nag-shopping si Shu Qing kasama si Yinzo, habang sinusubukan niyang magsuot ng damit, kinuha ng mga alipors ni Sheng Jun si Shu Qing at sapilitang pinasakay sa kotse. Nagbigay si Sheng Jun ng mapang-akit na alok na 1,000,000 kapalit ng kooperasyon ni Shu Qing. Ngunit si Shu Qing ginagabayan ng kanyang mga prinsipyo ay tinanggihan ang alok na nagpaplanong umalis. Gayunpaman si Sheng Jun ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na ultimatum. Na kung mananalo si Shu Qing sa paparating na hamon hindi na niya makikitang muli ang kanyang may sakit na kapatid at mga kaibigan. Nag-aalala at balisang si Shu Qing ay nagmamadaling bumalik sa mall upang hanapin si Yinzo. Ngunit tuluyan na siyang nawala, napagtanto niya na seryoso ang mga babala ni Sheng Jun. Sa araw ng paligsahan, nahati si Shu Qing sa pagitan ng kanyang katapatan kay Go Bin at Shi Chang dahil sa pagbabanta. Si Shu Qing ay nahaharap siya sa isang mahirap na desisyon na maaaring makaapekto sa buhay ng mga taong lubos niyang pinapahalagahan. Sa kaganapan ng pagsusugal, lahat ng mga kalahok ay maingat na kumuha at minarkahan ang mga bato gamit ang kanilang mga simbolo bago ibigay sa mga hukom. Sa gitna nito, si Shi Chang ay nakatanggap ng mensahe na may mga larawan ni Shu Qing at Sheng Jun na magkasama. Dahil sa kanyang hinala, mabilis na sinabi niya kay Go Bin, hinarap nila si Shu Qing na nag-aalala na baka ipagkanulo niya sila. Mariing tiniyak ni Shu Qing na tapat pa rin siya at ginamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan upang makilala ang isang natatanging bato. Dumating si Yinzo at ipinaliwanag na siya ay umalis sa mall noong nakaraang araw dahil hindi niya mahanap si Shu Qing. Nabuhayan sila ng loob nang makita siyang ligtas ng ilang sandali. Ang mga hukom ay nagsimulang basagin ang mga bato sa prosesong ito. Nagulat ang karamihan nang lumitaw ang isang bihirang hugis diamante na jade. Si Shi Chang ay nasaran ng loob sa pag-aakalang si Sheng Jun ay mananalo kasama ang mahalagang jade na ito, na perpekto para sa paggawa ng Buddhist art. Minapula ni Sheng Jun ang kinalabasan sa pamamagitan ng panunuhol sa mga hukom at pagpili ng isang partikular na bato upang mapabilib ang kanyang boss na si Kai Tuo.
Sa ibang bahagi ng kwento ginamit ni Shu Qing ang kanyang golden eyes para maingat na suriin ang kanyang bato at may kumpiyansa na minarkahan kung saan ito dapat putulin. Nagulat ang lahat ng ang bato ay naging isang pambihirang octagonal na real jade bead dahil dito nanalo si Shu Qing. Hindi natuwa si Sheng Jun tungkol dito. Sa gabing iyon binigyan ni Shu Qing si Yin Zun ng magandang bracelet na nagpasaya sa kanya. Lalo pang lumakas ang kanilang koneksyon at nagbahagi sila ng mainit na yakap. Samantala si Sheng Jun ay nagkaroon ng matigas na video call sa kanyang amo na pinagalitan siya dahil sa kanyang kabiguan. Nangako siya na kukunin niya ang Dragon Stamp. Sa ibang bahagi ng kwento si Shu Qing at ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta sa isang auction upang ibenta ang kanyang mahalagang jade bead at ito ay nabili sa hindi kapani-paniwalang 8 milyong yuan. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan nang matapos ang auction. Pagkatapos ay kinuha ni Guo Bin ang spotlight na nagpapakita ng 2 Dragon Stamp. Sa isang dramatikong kilos ay pinunit niya ang peke sa harap ng lahat. Upang malinaw na iisa lang ang tunay na Dragon Stamp. Ipinagdiwang nila ang tagumpay na ito at inimbitahan sila sa isang masayang bonfire party para markahan ang kanilang tagumpay sa stone gambling competition. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdiriwang ay kinuha si Guo Bin ng mga alipors ni Kai Tuo. Nang marinig ni Shu Qing at ng kanyang mga kaibigan ang balita, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay nakakuha si Shu Qing ng isang nakakatakot na tawag mula kay Kai Tuo na gumawa ng malungkot na kahilingan, ang pagpapalaya kay Guo Bin kapalit ng Dragon Stamp. Pagkatapos ng mga kamakailang pangyayari, si Sheng Jun ay pumunta sa kanyang boss upang ipaliwanag ang kanyang pagkabigo. Nagalit siya sa pagkawala ng napakalaking 80 milyon yuan dahil sa kanyang mga pagkakamali at sinabihan na bayaran ang kanyang utang. Si Sheng Jun ay nagsiwalat ng nakakagulat na sikreto na ang Dragon Stamp ay may mapa na humahantong sa isang nakatagong yaman na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong yuan. Sinabi rin niya na si Kai Tuo bilang isang dayuhan ay hindi ma-access ang kayamanan na ito at iminungkahi niya na siya ang dapat na tumuklas nito. Ngunit sa kasamaang palad ay tinapos ni Kai Tuo si Sheng Jun. Samantal silang tatlo ay nagsimula ng isang matapang na misyon na pumuslit sa kuta ni Kai Tuo upang iligtas si Guo Bin. Desidido sila at nagtulungan para madaig ang mga gwardya at makapasok sa loob ng compound. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay nauwi sa kalungkutan nang matagpuan nila si Guo Bin na nakakulong sa isang hala na may bambang sa sabog. Sinubukang gamitin ni Shu Qing ang kanyang kapangyarihan para i-defuse ang bomba ngunit hindi niya nagawa. Biglang dumating si Kai Tuo na may hawak na baril at hinahanap ang Dragon Stamp. Inosenteng binigay ni Shu Qing kay Kai Tuo ang stamp na nagmamakaawa sa kanya na palayain si Guo Bin. Pero si Kai Tuo masyadong dala ng panlilinlang at kalupitan ay tumanggi, na nagsasabing ang mga patay lang ang tumutupad sa kanilang mga pangako. Sa pinakamadilim na sandali ay matalinong ginulo ni Yin Zhu si Kai Tuo, gamit ang kanyang pulse arrows na nagbigay daan sa iba na kunin ang kanyang baril. Kasabay ng pagdating ng mga pulis at inaresto si Kai Tuo at ang kanyang gang. Sa huling bahagi ng kwento nakilala ni Shu Qing ang misteryosong matandang lalaki, na nagpahayag ng bagong kapangyarihan ng Golden Eyes ang kakayahang makita ang nakaraan. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.